Yon. Palakpakan muna, palakpakan ulit. Okay, magandang araw mga pare. Kamusta kayong lahat? At welcome dito sa aking channel, Paring RJ TV. Palakpakan. Kamusta? Maulan. Ay, mag-ingat kayong lahat ha, dahil meron, alam nyo ba, na kahit maulan, may mga nakikipagkarera pa rin dyan. Oo. Kahapon lang biruin mo, maulan na traffic pa, nagkakarera pa sila. Ang lulupit. Ano yata yun naka-sports car. Siyempre, naka-sports car ka, kailangan ibigay mo yung ligayang hinahanap mo, di ba? Ganun yan. Pero dapat, ewan ko ba, kasi biruin mo sa ano yun alam ko pa Tagaytay yata ako kung di ako nagkakamali. Tapos singit siya ng singit. Siyempre, paunahin nyo na lang kaysa madisgrasya pa kayo. Siyempre, sports car yun Tapos, yung mga yung mga ilaw ng ilaw dyan, lalo yung mga wala ba kayong low beam? Mga buwisit kayo? Kasi siyempre, naka-hatchback tayo So, mababa. Tapos, yung iba, ang lakas-lakas na nga nung ilaw, ang taas na nga nung low beam, naka-high beam pa. Ewan ko sa inyo, mga tanga. Ang init kagad ng ulo Anyway, bago tayo mag-umpisa, ang daming hindi nakasubscribe Ano to? Magsusubscribe na nga lang Ayaw nyo pa? Subscribe naman, dali na. Subscribe muna. Tapos like and share nitong ating video para masaya tayong lahat. Okay, sa mga mahal kong manonood, maraming salamat sa pagsuporta. At sa mga hindi pa nagsusubscribe, na tayo? Kailan pa kayo magsusubscribe? Hindi, tanong lang, kailan kayo magsusubscribe? Bukas? Ngayon na! Pindot na! Parang no? Parang kamera diktador masyado no? Hindi naman. Subscribe muna tayo para syempre pag nakasubscribe tayo, mas maraming makakita nung channel natin. Kasi biruin mo 25% lang pala ang nakasubscribe at nanonood dito. Yung mga nanonood dito sa ating channel, 25% lang pala ang nakasubscribe. Tapos 75% ay hindi. Ano to? Madali lang naman pindutin yung subscribe Dali na, pakipindot na po. Okay? Pindot na. Pindutin mo na! Pakipindot na. Okay, palakpakan. Okay na. Hindi tayo mag-uumpisa pag hindi kayo nag-subscribe. Okay na? Hoy, by the way palakpakan natin yung aking editor Si Normel Hernandez. Editor ako pero editor din siya. Mas malapit sa kanya, palakpakan. Buisit kasi yan boss tawag sa akin ilang ako Sabihin niya na naman, boss, boss kasi ng boss Wag ka mag-boss. Pati editor binanatan walang Oy, malupit yan. Alam nyo ba mas malupit yan sa akin mag-edit? Kaya pag may mga kayo, may mga gusto nyong kung nandito kayo sa Pilipinas at kailangan nyo ng photographer o videographer, ayan, kunin nyo yan. Siyempre, dapat may commission ako dyan hindi pwedeng kanya lang lahat Ayan. Umpisa na ba natin o magkwentuhan muna tayo? Kwentuhan muna. Kamusta kayo dyan sa ibang bansa? Oy, nga pala, may mga nag-aaway-away kasi ewan ko, nagbati-bati na yata yung mga yan Alam nyo, ayan yata si Maharlika at si Alvin, parang nagkakabangayan yan sila Ewan ko sa kanila. Hindi naman tayo nakikisali dyan. Alam nyo, wag kayo naman makisawsaw hayaan nyo na sila kasi hindi yan ang importante yung away nila. Ang importante yung mga issue natin sa lipunan. Ito, issue sa Pilipinas. Hindi importante yung mga awayan nila. Kung nagpapataasan sila ng ego, hayaan nyo na sila. Huwag na tayo makisawsaw, mga kababayan. Okay? Okay ba yon? Okay?
Kung gusto nilang sila magtalo-talo, eh tayo, wag tayong makipagtalo sa kanila. Issue-issue lang ba? Ganon. At pagpasensya nyo na kung bigla akong maubo, bigla akong mabahing, ha? Masama po ang ating lagay. Hindi naman. Medyo alam niyo yung panahon ngayon kasi maulan na, 'di ba? Maulan. Kaya uso yung mga sakit-sakit, sipot, ubo, lagnat, katangahan. Usong-uso yan ngayon. Alam niyo ba kung bakit? Dahil dito sa mga congressman natin. Na kala mo yung pinag-usapan nga natin yan sa SMNI, parang yung impeachment na papel, yung tawag doon, article of impeachment, kala mo santo binasbasan. Okay lang kayo? Itong mga banal na aso talaga na to. Simba-simba sila tapos banat-banat sila ng ewan ko talaga. Wala akong masabi sa katigasan ng mga mukha ng mga to. Kayo ba meron? I-comment nyo nga dyan. Pero bago tayo mag-umpisa, talakayin muna natin yung mga lang to, summary lang to. Actually nakita ko to dun sa sa isang abogado na nag-vlog din, si Neil Abayton. Abayton ba yun? Kung di ako nagkakamali sa kanyang pangalan. Isang malupit din na abogado yan. Pinaliwanag niya doon, tapos ako naman, ipapaliwanag ko sa inyo ng ayon sa yung parang sa pagkakaintindi ko ba. Yung mga speech nung senador doon sa, alam ko, June 10. Hindi ako nagkakamali. Yung patungkol dyan sa impeachment ni BP Sara. So, may mga sinabi sila dyan na malulupit at matitindi, pero may mga sinabi din sila dyan na medyo alanganin. So, umpisahan na natin para tapos na tayo kagad. Umpisahan natin dito kay Villanueva. Hindi ko na babanggitin ko na lang, ha? Kasi hindi ko na ilagay dyan. Sabi ni Villanueva doon sa kanyang statement, bawal daw mag-summarily dismiss yung impeachment trial court, considering wala daw express provision na ganon sa Constitution. Okay, tama naman siya doon. Walang express. Pero, doon sa una nilang bago sila mag-umpisa, inadapt nila yung to 2019 revised rules of civil procedure. So sa tingin ko hindi na kailangan tingnan yung ng impeachment trial court, which is yung sila nga kasi naging, 'di ba, Senado sila. So parang naging impeachment trial court na sila. Dahil nga mga nakamaroon, 'di ba? Ayun na, nagpalit na. Naging court na, hindi lang sila senador. Okay? So inadapt naman nila yung 2019 revised rules of civil procedures. So makikita natin 'yan bago sila mag-umpisa. Inadapt nila 'yan mula doon sa Rules of Senate at inadapt din nila yung 2019 revised rules of civil procedures. So ano ba yung 2019 revised rules of civil, ang hirap nang banggitin ito. Revised rules of civil procedures. Pwedeng mag-summary dismissal ang isang korte, which is yung Senado nga kasi impeachment trial court na nga sila. At ang ground para maka-summary dismissal ay yung pag ang isang korte ay nakita na merong lack of jurisdiction over the case. So yung impeachment case nga. So meaning pwedeng ma-dismiss, pwedeng may dismissal of impeachment, ang ground ay yung lack of jurisdiction. Okay, nagigets nyo? Kung hindi nyo nagigets, okay lang po yan. Kasi ako nung una hindi ko rin nagets eh. So kasi inadapt nila yung 2019 revised rules of civil procedure. So parang doon na umiikot yung kahit na parang hindi ko alam parang
pwedeng na magkaroon ng dismissal of impeachment. Yun ang nangyari. Parang pwede na siyang ma-acknowledge. Okay? Okay, ano naman ang meaning ng dismissal? Summary dismissal. Summary dismissal is a dismissal without a full-blown trial. Ibig sabihin, preliminary matters pa lang pwede nang i-dismiss. Ito yung sinasabi natin na magpapadala pa lang ng sulat ng patungkol dun sa impeachment trial, tapos sasagot yung inaakusahan, which is si VP Sara nga. Sa lack of jurisdiction naman, pwede rin naman siyang i-dismiss ng court na tinatawag na motu proprio. Kung hindi ako nagkakamali sa pagbigkas, motu proprio. Pag sinabi daw motu proprio, means it's the lack of the court. It is the lack, hindi. Mali. It is the action of the court itself without any movement. In short, kung gusto ng court na i-dismiss yung kaso o yung case kasi hindi nga malinaw o meron siyang makikita natin o malinaw na lack of jurisdiction, pwede po yung gawin ng korte under, yun nga, in the 2019 Revised Rules of Civil Procedures. So, pwede. Sabi ng isang abogado. Okay? Okay, okay. So, inadapt nga nila yon sa impeachment court proper. Okay? So, sa preliminary pa lang daw, pwede, doon kasi sa preliminary, may pag-uano na doon may pag-uusap na doon Mamaya pa, natin yung, malalim na kahulugan niyang preliminary. Kasi nga, mamaya sa huli, sinasabi ni Gatchalian, hilaw pa nga daw o parang premature. So kay Bato at kay Bato at kay Risa Hontiveros, kasi ito yung sinasabi natin na para nagkaroon sila ng Sabi ni Senator Bato, nag-motion to dismissal. Sabi niya motion to dismiss. Sabi ni Senator Risa, hindi daw pwede mag-motion to dismiss yung korte. So yung point na to medyo parang may point si si Senator Risa. Okay? Hindi natin gusto tong babae na to pero may point siya dito okay? Medyo agree ako doon, pero however, hindi ako agree na bawal i-dismiss ang korte summarily. So, motion to dismiss parang sinasabi kailangan pa mag-motion. Kasi tandaan natin na pwede silang mag-order o magsabi ng dismissal kagad. Hindi na pwedeng hindi na kailangan ng motion. Kasi nga tandaan natin ang Senate dito hindi na po sila senators. They are actually court already. O kumbaga masasabi natin na judge na sila. Sila po ay impeachment trial court na. Okay, in short, okay, tayo? Sa pagkakaintindi ko, base dun sa aking napanood, pag korte po kasi ay hindi na kailangan mag-motion. Mag-motion ng court kung may gusto silang gawin. Okay? Hindi na kailangan mag-motion. Kung gusto nilang gawin na dismissal, parang botohan na lang yan. Kung may gusto pong gawin ng korte, ang gagawin po lang yan mag-i-issue ng order o decision, tapos mag-i-issue ng order or decisions dun sa certain issue, tapos sa certain issue or regarding dun sa certain matters, tapos pwede nilang pagbotohan. Okay? Ganyan yan. Hindi na kailangan mag-motion kasi ewan ko, nasanay sila sa siguro sa Senado na kaya nabanggit ni Senator Bato yung motion to dismiss. Pag court ka na kasi, hindi na pwede, hindi na kailangan. Kumbaga, pag korte, diretso na, mag-order na lang sila kasi judge na sila di ba? Impeachment trial court na sila. So, pag judge ka, ang gagawin mo na lang, hindi ka na magsasabi ng motion to dismiss. Ang sasabihin mo,
mag-i-issue ka na ng order tapos pagbobotohan na lang yan. Pwede sanang gawin ni Senator Bato, pwede siyang mag-issue ng order for dismissal if there is a lack of jurisdiction. Tapos, pagbobotohan nila yon directly sa buong korte. Okay? In short, hindi na kailangan ng motion kasi nga korte na sila. Nagagets nyo? Okay? Sabi dito, the court does not make motion, rather it issue order or decision. So, wala nang motion. Kailangan na yan, direct, mag-order na sila, mag-direct order, magsabi na sila ng order or decision kasi pagbobotohan naman yan. O ito ang example, dapat ang sinabi ni Senator Bato, mag-i-issue ako ng order of dismissal at pagbotohan natin. So, yun po yung aking pagkakaintindi pagdating dyan sa korte. Okay? Wala nang motion. Order na kagad. So, yun nga. Dapat ang sinabi ni Senator Bato, mag-issue ako ng order of dismissal tapos botohan na lang sila. Kasi nga, korte na yan. Okay? Dito naman tayo kay Senator Cayetano. Nagigets nyo ba mga kapatid, mga kababayan? Kung hindi nyo nagigets, pasensya na po. Pakiintindi na lang yung aking wordings pag medyo magulo-gulo. Okay. Dito tayo kay Senator Cayetano, yung remand. Okay? Ang galing ng ginawa niya dito. Kasi nga naman, naaalala nyo ba yung ginawa ng parang merong 1-year ban rule? Kasi yung pag nag-file ka ng impeachment, isang impeachment lang kada 1 taon ang pwede mong i-file. Ngayon, ang ginawa kasi nitong Kamara, nag-file sila ng 4. So, hindi na ipasa yung una dun sa Senado, yung pangalawa dun sa Senado, yung pangatlo sa Senado, yung pangatlong impeachment. Dun yung pang-4 ang final nila. Sa loob lang to ng 1 taon. So, dun pa lang, medyo sablay na sila dun sa part na yon na kailangan isang impeachment lang 1 taon. Ang kukulit nga nitong mga to, pasa sila ng pasa kahit alam nilang, hindi ko alam kung alam nilang mali o dahil lang sa pagiging political nila o yung gigil nila kay BP Sara, sige sila ng sige. O ano nangyari kay Castro? Nga siya ngayon, di ba? Eto, gusto nila remand o return sa HOR ang impeachment complaint. Itong galaw ni masasabi natin na ni Senator Cayetano parang pabor to doon sa sa anti-impeachment. Okay? Kasi parang parang motion for clarification. Parang 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 kaya nila to ibinalik, parang gusto nila ng clarification, gusto nilang i-clarify doon sa Congress kung tama ba yung ginawa nyo, wala bang mali diyan at tuloy-tuloy legal ba o masasabi natin nasa constitution ba yung ginawa nyo. Ngayon, yun nga, yung sabi ko, okay, wait. Pero, ang problema dito, baka, ito nga, yung Congress kasi parang medyo hindi nila daw tatanggapin, ayaw nila, ganyan. So, pwede nila tong i-counter. Ika-counter nila to na kaya nga namin ipinasa yan sa Senate kasi alam namin na wala kaming nilabag sa Constitution at alam namin tama yung ginawa namin. Pero ang problema dito yung may nakita nga sila nun sa yung 4 na impeachment na complaint na pinasa dun pa lang medyo sablay na. Ang gagawin ngayon ng ika-clarify nila o para magpapaliwanag tong Kamara patungkol dito sa masasabi natin na impeachment case o impeachment yung article of impeachment, ipapaliwanag nila sa Senate kung tama yung ginawa nila. Ngayon, may lumalabas-labas diyan na yung impeachment daw cancel na. Hindi po cancel yan. Wag tayo basta magpapaniwala dun sa mga hindi pa po cancel yan. Kumbaga ang kinancel lang po yung schedule ng pagbabasa ng article of impeachment nung June 11. Okay? Yun lang po yung pagka-cancel. Hindi po yun kinancel yung impeachment mismo. Tuloy-tuloy pa rin naman yan. Okay?
Baka kasi yung iba diyan aanga-anga Tapos wag kayong basta mag-share ng ng hindi kayo sigurado i-ano niyo muna, i-clarify niyo muna o i-verify niyo muna bago niyo i-share kasi mahirap 'yan, baka matag kayo ng fake news. Sabihin mga DDS fake news daw. Sus, sila nga nagpapauna ng fake news Anyway, tapos na tayo dito. Dito naman tayo kay Gatchalian. So, sabi kasi ni Gatchalian, ito daw premature pa daw tong masasabi natin na trial na yung parang impeachment wait. Premature daw tong impeachment trial kung i-dismiss daw kagad, okay? So, hindi pa naman to hindi pa naman to trial Yung trial proper kasi, eto na yung mga sinasabi natin na mag-ano na ng ebidensya, yung mga witness, ayun yung proper trial. 'Di ba? Ayun yung masasabi natin na magsasagutan na sila, yung panig nila, ididepensahan na nila, kailangan ng witness, kailangan ng ebidensya, ayun yung trial. Proper, okay? Tapos kasi pag file ka ng case, hindi naman yan automatically pupunta agad doon sa trial. Meron pa yung preliminary matters katulad ng pagpa-file ng complaint. Okay? Which is dito nga yung impeachment complaint. Tapos, after nyan, yung, di ba, kunyari, ako yung nagsasampa ng kaso. Magpa-file pa lang ako ng complaint. Which is ito nga impeachment. Okay? Tapos yung defendant, yung si BP Sara Duterte, sasagot yan dun. Sasagot siya, may ipagkakataon siyang sumagot dun sa file, sa kaso na inaano sa kanya, which is yung impeachment niya. During that case, during that phase, preliminary matters pa lang yan. Wala pa tayo dun sa trial, okay? So, dun pa lang sa preliminary, umiikot na, tumatakbo na, may mga sagutan na, may mga nag-file na ng case, nagpasa na ng doon ng reklamo doon sa sa defendant. Tapos sasagot yung defendant sa sa kaso, doon sa sa kanya. Okay. Tapos yung trial naman, ito yung mga yung trial proper, ito naman po yung nakikita natin doon sa mga halimbawa movies. 'Di ba? May mga trial, yun doon na yung nagsasagutan, yung objection your honor, gano'n na 'yan, okay? Tapos doon na yung magpipresenta ng ebidensya, may mga witness, ayan yung trial. Pero balik tayo doon sa sinasabi na premature ba talaga yung pinag-uusapan kasi nga gustong i-dismiss, 'di ba? Kahit kahit preliminary pa lang 'yan, preliminary matters pa lang 'yan o yung pagpa-file pa lang ng complaint, pagsagot, hindi po 'yan premature. Bakit? Kasi preliminary pa lang ng kaso, diyan naman talaga pina-file o ginagawa yung motion to dismiss. Okay? Sa pa lang, sa umpisa pa lang, pwede nang sumagot yung masasabi natin na na defendant na kailangang i-dismiss kasi nga walang jurisdiction o kaya walang sapat na nagsasabi na totoo to, ganun. Basta doon pa lang sa preliminary, ibig sabihin, tumatakbo na yung kaso na yan. Kaya hindi mo masasabing premature, okay? Ano ba sabi dito? Kasi sinulat ko para hindi ako malito Okay, once the complaint is filed, the defendant required to file an answer. Doon po pwedeng sumagot at ilagay niya yung motion to dismiss due of lack of jurisdiction. Pero sa part ng case ng preliminary, ang korte ay pwedeng mag-motu proprio dismiss due to the lack of jurisdiction. So, depende yun. Pag ang korte na ang magdidesisyon, pwede nang magdesisyon ng korte
'Di ba? Halimbawa, motion to dismiss kasi ang pwedeng mag-motion to dismiss ay yung excuse me, yung defendant. Pwede siyang yun yung motion to dismiss. Kasi hindi naman siya judge eh. Okay, pagdating naman sa korte, pwede silang magdirektang motu proprio o parang motu proprio dismiss kasi nga due to the lack of jurisdiction kung may makita silang ganun. So lahat ng nangyayari sa preliminary matters of the case, hindi sa trial. Hindi pa yan sa trial. So parang sa preliminary pa lang, dun na nangyayari lahat. Kung pupunta ba yan sa trial, kung may makita silang mali, kung hindi naman talaga, kumbaga parang walang jurisdiction, basta mga ganun eh. Kaya hindi yan premature. Ang mangyayari dyan, itong sinasabi kasi ni Gatchel yan, parang hindi pa daw nababasa, hindi pa daw nauumpisahan. Doon pa lang sa preliminary, ano na yan, na umpisahan na yan, nabasa na yan, napag-aralan na yan, kaya nga nagsasagutan na yan eh. May mga sagot na yung kampo ni BP Sara dyan at may sagot na rin yung complaint. So dito lang sa sinasabi nila na kailangan nga i-trial o excuse me, trial proper, eto na yung part na yun nga, sinasabi ko kanina, meron ng witness, meron ng ebidensya, yan na yung proper trial. So sa preliminary, yun pa lang yung pagpa-file ng case, pagsagot, yan, dyan nag-uumpisa yan. Tapos depende sa judge kung i-dismiss niya na or itutuloy doon sa trial proper. Okay? Nag-gets nyo? Kung hindi nyo nag-gets, pasensya na po. Wala yung tawa ko eh. So, dito na tayo sa ating mga banal na aso. Okay? Oy, bago ang lahat, mag-subscribe muna ha. Oy, one of these days pala, ipopost ko na yung aking yung aking email para mag-umpisa na tayo doon sa ating charity work. Palakpakan. Tapos sasabihin ko, i-discuss ko rin sa inyo o ipapakita ko kung paano kayo magsasend sa akin ng email para maayos tayo. Okay? Okay. Umpisa na natin to. Nagsalita na ang House Prosecution Panel matapos ibalik sa kanila ng Senado ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si FJ Mondihar sa report. Dinaan sa pamisa ng Kamara ang pagtanggi ng Senado. Tingnan niyo yung mga yan. Diba? Kung hindi kayo, kung nakita niyo yung tawa ko ng tawa dun eh. Sabi ko nga, imbis na maantig yung puso mo dun sa kanta na Heal Our Land, matatawa ka dito eh. Tapos dala-dala nila yung papel. Tapos malungkot sila, ganun. Hear our land, Father, hear our land. Mga ulupong. Tapos dala-dala nila yung papel, naglalakad sila dun. Ano to? Puro kayo kadramahan eh. Mga buwisit talaga kayo eh. Natanggapin ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Araw ng Martes, June. Ayan nakita nyo yung nakita nyo yung 5 na yan. Ay, hindi pala yan. Yung meron dyan 5 eh. Na yung nagtaas na parang tutol sila. 5 yan. Si Gatchal yan, si Ontiveros, sino ba to? Si Binay, si Po. Sino pa ba yung isa? Basta si Po, si Gatchal yan, si Binay, si Ontiveros. Sino nga yung isa? Basta yun na yun. 5 yan sila, 5. Pagtaas nung kamay ni Hontiveros, lingon siya ng lingon eh. Asan na yung mga kasama ko? Paglingon niya, 5 lang sila eh. Gago ang puto. Confident pa siya eh. Pag,
Tapos lingon. Oh, ano ngayon? Pahiya kayo. Buti nga. Alam nyo, ito, tatakbo talaga to ng presidente sa 2028. Tatandaan nyo na to, yung pinaggagawa nitong alin na to, Hindi talaga titigil yan kasi nga wala siyang pag-asa eh. Alam nyo, wala siyang pag-asa dyan sa ano. Ay, si Coco Pimentel pala yung animal na isa. Naalala ko na. Si Coco Pimentel, putya nang yan. Kung tatay mo, na ano lang, hindi ko alam kung patay na ba yung tatay nito ni Pimentel eh. Yung tatay mo, buhay. Ay, nako, baka binatukan ka na. Pilit siya ng pilit. Ewan ko kung may pinangako ditong posisyon, kaya ganito to. Di ko alam di umano lang Baka may pinangako tong posisyon dito, kaya talagang nagpipilit tong sa impeachment ni BP Sara. O yan, diba? Nagtaasan sila ng kamay, tapos lingunan kung sino. Uy, ano? 5 lang kami. O, saan na ba tayo? Nawala na tuloy ako eh. So ito ngang camera nag-iiyakan na. Okay, tuloy nga natin. Kalimutan ko tuloy sinasabi ko. Pagpasya ng Senado na ibalik sa Kamara ang reklamo kasabay ng paglalatag ng mga kondisyon bago nila ito muling tanggapin. Kabilang sa mga kondisyon ang pakikipag-ugnayan sa 20th Congress na doon umano dapat ituloy ang pagtalakay sa impeachment. Ito yung 20th Congress na sinasabi nila. Alam nyo, ang sabi kasi ni Senator Tolentino tsaka especially ni Attorney Torion, hindi nga daw tatawid yan. Alam nyo kung bakit? Kasi nga, paulit-ulit ko lang sinasabi to, ang bawat kongreso ay magkakaiba yan. Independent yan. So lahat ng pending matters, proceedings, pagdating dito sa may 90th Congress, kasama na yung impeachment na yan, magkakat na yan pagdating ng June 30. Okay, cut na yan ng June 30. Lahat ng pinag-uusapan o kung ano man mga kaso, kung ano man yung pinag-uusapan patungkol sa batas o yung ginagawa nilang batas, lahat yan makakat. Pwede silang mag-file ulit kung gusto nila sa 20th Congress. Ngayon, itong impeachment kasama to. Ang pinaglalaban kasi nila, ang sinasabi nila, wala naman daw sa Constitution na hindi pwedeng tanggapin ng 20th Congress yung impeachment. Etong impeachment trial na to, yung gumugulong na to. Ang sabi naman ni Senator Tolentino, especially si Attorney Torion, kung walang sinabi ang Constitution o kung wala nakasaad doon sa Constitution, wala yun. 'Di ba? Kung hindi sinabi ng Constitution na, for example, ang sabi ng Constitution, hindi pwedeng tumawid diyan sa walang carry over. Ibig sabihin, hindi naman daw sinabi ng Constitution na hindi pwedeng itawid. Pag walang sinabi sa Constitution, ibig sabihin wala yun, hindi yun pwede. Susunod lang tayo sa Constitution. Kung ang Constitution ay may sinabi na pwedeng itawid yan, yun, doon tayo. Kung walang sinabi, wala yun. Huwag nyo nang ipilit. Ang kukulit ninyo. So, ang pinaka-solution talaga dyan, excuse me, ang pinaka-solution dyan, kung gusto nyong mag-file ng impeachment ni BP Sara, pwede kayong mag-file ulit. Pero next year, sabi ko nga sa programa sa SMNI, pwede kayong mag-file pero ayusin nyo na this time. Huwag na kayong kung meron kayo nakikita patungkol dyan kay BP Sara na anomalya o yan pinag-iinitan yung confidential fund ni BP Sara, ayusin nyo yung pagpa-file nyo ng impeachment complaint. 'Di ba? Yun lang naman Tapos isama nyo na si Marcos. Kasi yan naman ang plano nyo Pustahan tayo, mas mauuna pa yung ma-impeach si Marcos kaysa kay BP Sara Sige. Labanan na lang Ay, sorry. Ganun lang yan
Oh, ganun ang ganun ang gawin ninyo. Huwag kayong kasi sa sobrang pamumulitika nyo, hindi nyo na alam yung tama at mali, mga animal. Padasal-dasal pa kayo, mga animal naman kayo. Heal Allen. Wala tayong effects, wait lang Father, heal Allen. Palakpakan. Heal Allen. Father, heal Allen. Tapos malulungkot yung mga mukha eh. Ay, sorry. Ang lulungkot ng mga mukha ng mga hinayupak na to. Lalo na yan. Ito. Yung kamukha ni Dilima. Kulit niyan. Parang ginagaya niya si Dilima eh. Ngunit ayon sa isang miyembro ng House Prosecution Panel, hindi malinaw ang pinataw na kondisyon ng Senado. Ang prosecution panel po ay parang si Dilima, di ba? Pati yung mukha eh. Sino kaya ang Junel nito? Ay, joke lang. Alam nyo, itong si Luistro, may utang daw to kay BP Sara. Kung hindi ako nagkakamali, 9 million ba yun? Kasi patungkol daw dun sa kaso. Para may utang daw silang 9 million. Basta million eh. Okay? Ang sabi ni BP Sara, hindi pa daw ito nagbabayad. Di umano. So, ma'am, bago ka mag-ingay dyan, bayad-bayad muna utang. Alam nyo, mahirap kaya magkautang. Oo, totoo. Para kang hinihila. Totoo yan. Kaya, kung ako hindi ako nangungutang talaga kahit wala na akong kasi, minsan ang pangungutang parang din yan, addictive din yan eh. Kasi alam nyo kung bakit. Kasi biruin mo, mangungutang ka. May gusto kang bilhin, 'di ba? May gusto kong bilhin, ganyan. Gusto kong bumili ng motor, mangungutang ako. Yung hulugan, okay lang 'yun. Okay lang 'yun kasi nagagamit mo naman. Kung may pangcash ka, pwede. Pero yung halimbawa na may gusto ka lang na luho, kasi yung mga sasakyan naman, pang ginagamit yan sa minsan yung, di ba may mga naguhulugan na motor, ginagamit nila sa Grab, sa Lalamove, o kaya sa mga kotse, ginagamit nila sa Grab. Yan. Yung mga yan, okay lang yun. Basta ginagamit pa, basta napapakinabangan mo. Pero yung halimbawa, mangutang ka dahil lang gusto mo yung saluho mo, gusto ko ng mangungutang ako kasi gusto ko magpakasosyal. Ba yan? Kailan tsaka inuubo eh. Gusto ko magpakasosyal, gusto ko kumain ng masarap, mangungutang ako, ganon. O gusto ko mag-travel, mangungutang ako, ganon. Yung mga ganon luho, hindi maganda yun. At ito nga yung utang naman nito ni ate, patungkol daw yan dun sa, syempre, kumuha ng abogado yan eh. Yung sinasabi ni BP Sara na yung asawa niya. Tapos may utang pa daw na hindi pa binabayaran. So na? Ate, bayad din ng utang. Yun lang naman. nalalabuan. Parang diliman eh. Dito sa naging order ng impeachment court kagabi. Hindi malabo yun, madam. Kasi unang-una, sablay na nga yung 4 na pagpa-file nyo ng impeachment. Tapos, hindi nyo iinakyat o yung inatupag yung una. Dapat una muna. Ang pinasa nyo sa Senado, yung pang-4 na kagad. Doon palang mali na eh. Okay? Doon palang mali na. Ngayon, sigaw sila ng sigaw ng impeachment trial. Ngayong inumpisahan na ng Senado. Okay, naumpisahan na ng Senado. After nun, sigaw na naman sigaw tong ibang yung si pasensya na pero hindi ko kilala yung si Tabingi. Sigaw ng sigaw na kapos daw yung oras ng hindi daw pwedeng madaliin. Ano ba talaga? Kasi nga ang gusto nilang mangyari, itawid
itawid doon sa 20th Congress. Eh hindi nga po pwede. Ang kukulit nyo naman. Ang kulit nyo, hindi nga po pwedeng itawid. Kami nga gusto namin niyang matuloy eh. Pero ang kukulit nyo, hindi nga pwedeng itawid yan kasi nga wala sa konstitusyon na pwedeng itawid. Yun lang yun. Wala sa konstitusyon na carry over. Ang ganda ng paliwanag ni Tolentino dyan tsaka ni Attorney Torion. Pag hindi nyo magets, ang tatangan nyo. Giit ni Luistro, maghahain sila ng mosyon para klaruhin sa Senado ang nasabing kondisyon. It is impossible to be complied with because first of all, 20th Congress doesn't exist yet. Tayo po ay nasa ika-labing-siyam na kongreso pa lamang. Yung ito nga, ang kulit nito mga to, tama yung sinabi ni Jay kahapon. Yung kay BP Sara, apat na beses kayo nagpasa ng impeachment complaint, tapos yung pang-apat ang inatupag o pang-apat ang umabante. Pero yung kay pagpa-file ng impeachment complaint patungkol kay Marcos Jr., hindi niyo tinanggap ng Congress. Ano to? Namimili? Ganon? Gigil na gigil kasi kay... Alam nyo kasi, si BP Sara ang tinatarget nyo. Bakit? Kasi alam nyo walang mahina si Marcos eh. Si BP Sara ang malakas ngayon eh. Kaya si Marcos sa inyo, na yan. Basic na yan. Si BP Sara ang malaking tinik para maging Prime Minister yan si Tamba. Yun lang yun. Yun lang naman yung impeachment na yan eh. Taong bayan ang bumoto kay BP Sara. Taong bayan ang naghalal dyan. Huwag kayong makulit. Tapos taong bayan ang sinasabi nyo, ang taas ng trust rating, tapos taong bayan ang may ayaw. Tanga ba kayo? Sinabi ng House Prosecution na dapat magsimula na ang impeachment trial sa loob ng kasalukuyang 19th Congress. Tiniyak din nila na sumusunod sila sa one-year rule on impeachment. Isa sa mga isyong pinalilinaw ng Senado. Paano kayo sumunod? Ewan ko. Yun man, hindi pa rin tahasang sinagot ng grupo kung susunod sila sa utos ng Senado. We do not define... Matatigas ang ulo nyo eh. Kaya lang kayo sumusunod? Hindi kayo sumusunod sa Senado kasi nga parang medyo naanuhan kayo kasi mababang kapulungan nga kayo. Nauungusan kayo ng Senado. Pero pantay naman ang power niyan. Ngayon, ang Senado kasi meron silang mga... Masasabi natin na meron silang power na hindi pwede. Hindi kaya ng Congress. Which is nga yung nasa Constitution natin ang Senate lang ang pwedeng mag-impeach. Okay? So kaya nababaliw sila ngayon kasi binalik sa kanila eh. We do not disobey. We are merely deferring receipt of the same to give way to the clarification of all these issues surrounding the actions. Clarification nga ang gustong mangyari ng ng Senate patungkol diyan sa 1 year bar rule eh. Tama ba yung pagkakaano ko? Ayun nga ang niyan, kaya nga binalik sa inyo clarification. Gusto ng Senate na linawin nyo, ayusin nyo yung mga pinagpapasa nyo sa kanila. By the Senate last night. Aminado naman ang mga kongresista na wala na sa kanilang mga kamay ang susunod na hakbang sa usapin ng impeachment. At mula naman sa lider ng Senado, isang tahasang paalala. Sa parte ng impeachment, korte ang Senado, prosecutor ang Kamara. Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. Para sa Diyos, Boom. sa Pilipinas. Tama, prosecutor sila, di ba? Wala sa lugar ng Kamara na hindi sumunod sa Senado. Kasi nga, ang Senado is impeachment court na yan. So, anong gagawin nyo? Hindi pa rin kayo susunod? Diba? Pahiya na sila napahiya na sila Antitigas pa rin ng ulo. Sige pa rin sila ng sige.
dito mo makikita itong camera talaga na to, mga wala talaga tong ano mga wala talaga tong alam. Ang alam lang nila sumunod kay speaker. Yun lang yan, 'di ba? Binanatan nga sila ni Chis. Kung kayo diyan sa camera ang trabaho nyo sumunod kayo sa speaker, magsunod-sunuran kayo sa speaker. Kami dito sa Senado hindi. Meron pa siyang isang banat si Escudero. Hindi ko naman nadidiktahan yung mga kasamahan ko diyan sa Senado Hindi ko yan nadidiktahan kung ano yung gusto nilang sabihin o yung ano lang yung pwede nilang sabihin. Malaya sila kung ano yung gusto nilang sabihin. Ang ganda nun. Tignan nyo, napahiya tuloy kayo. Hindi kasi kagaya nyo, nakatulad sa inyo, sa camera na kung ano lang yung sinabi ng nasa taas, which is si Tambaluslos, yun lang yung susundin nyo. Dahil nga, ang kapalit nito ay ang, magkano? Tumataginting na, di ba? Hindi ko na babanggitin. Alam na natin yan kung ano yung tumataginting. So, kahit nga kahit alam nyo yung tama, hindi nyo gagawin kasi kapalit nga nito ay kayamanan. Di ba? Wala na kayong papakinggan pag may yung tenga nyo tinakpan niya na ng pera. Yun lang yun. Di ba? Yung mata nyo, tinakpan niya ng pera. Yung tenga nyo, tinakpan niya. Yung bunganga nyo, tinakpan niya ng pera. Okay na yan. Wala na kayong papakinggan kundi ako lang. Yan yun. Ganun kasimple. Ano pa ba? Yan lang naman yung impeachment na yan Yan lang naman ang dyan Yan lang naman ang dahilan Tapos tong mga dilawan na tong na pinklawan na to, animal. Pa-impeach kayo ng pa-impeach kay yung nyo nga yung si Leni Robredo nga ka-impeach, hindi pinayagan ni Pangulong Duterte Di ba? Wala namang ginagawa yan dyan Ang sabi ni Pangulong Duterte hindi nyo pwedeng i-impeach yan kasi halal ng taong bayan yan. Walang pwedeng dyan, tanggal dyan. Ano kayo ngayon? Tapos ngayon sigaw kayo ng sigaw. Impeach, BP Sara. Mga ulul. Demonyo pala kayo Tapos sumasagot pa to si Bam. Putya na. Hoy, ang kapal naman ng mukha mo, nanalo ka lang dahil sa daya. Huwag kang bumoses. Porket number 2 ka ka na? Magaling ka na? Hoy. Taob na nga kayo Nanalo ka lang dahil sa daya. Wag, alam nating lahat yan. Pero may overvote, 17 million. Yung 17 million na yun, lahat yun nandun sa Duterte. Ayun ang tinanggal nila. Overvote daw yun, mga animal. Wala na tayong magagawa Wala na si Anong tahimik na to sino ba to? Garcia na to Buwisit niya yan Oy, ipaupuin mo na si Cardema dyan. Yung mga yung Duterte youth, buwisit ka. Abnormal din to Puro salita lang tong na to tingnan nyo, mabilis siya magsalita. Hindi mo mag-gets. Hindi mo na siya iintindihin kasi sa bilis niya magsalita. Bahala ka nga sa buhay mo. Yan ang mga nangyayari ngayon. Na sila, nag-iiyakan na sila, nagpamisa pa mga animal. Yan. Kaya banal na aso yung mga yan After ng misa, sigaw sila ng sigaw. Pagpamisa kayo pero hindi nyo susundin yung Senado, kung ano yung desisyon ng Senado, ano kayo? Anyway mga kababayan, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Salamat. Mga pare. Hoy, manood kayo ng SME na tuwing 8, Monday to Friday, 8 to 9 p.m. Depende kasi minsan nade-delay. So minsan nagiging 8:15, 8:30. Depende kasi minsan mahaba yung news blast o nagre-record pa sa news blast. Kaya humahaba. Depende kasi. Huwag kayong masyadong demanding yung iba dyan. Wait lang naman. Hindi naman nagtatagal yan ng isang oras Okay. Nood tayo mamaya o bukas o sa isang araw. Monday to Friday yan. Nandyan ako tuwing Wednesday hanggang Friday. So makikita nyo ako dyan tuwing Wednesday at Friday. Pero manood kayo ng Monday to andyan sila boss Mas malulupit yung mga yun.
Okay? Ay, huwag niyong kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel, Paring RJ TV, at yung isa kong YouTube channel, Paring RJ TV 2. Okay? Tapos sa aking Facebook page, Paring RJ. Tapos meron tayong Facebook page ng Banateros, Banateros Official. Okay? Okay, okay, okay? Okay, tapos sa SMNI DZAR 1026, dyan yung makikita yung mga video natin at yung mga live natin. Tapos meron tayong Banateros sa YouTube. Tapos, meron pa sa mga cable channel, meron tayo niyan. Okay? Okay, okay, okay. Okay, maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Bye-bye. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili